Ako si Kara, isang yaya ng dalawang bata dito sa Hong Kong. O, di ba? Bagong intro natin yun, mga kids. Joke lang, hindi yun ang intro natin, mga kids. Yan, papunta nga kami kakain sa labas sa kasi Denden. Hindayin sila amo. Ayun sila. Nakaka-size dito kami. Dito na nga kami sa loob mga kid-size at naka-order na din sila amo. Habang kumakain kami mga kid-size, may ikukwento ako sa inyo. Alam nyo ba, noong nasa Malaysia ako, sinasama din ako ng mga amo ko kapag kumakain sila sa labas. Pero hindi ako kasama sa kanila. Nasa labas lang ako tapos sila nasa loob kumakain. Alam mo yung umiiyak na lang ako sa gilid na parang sabi ko, parang di ako tao, parang aso lang ako na iniwan sa labas. Tapos wala pa naman akong cellphone noon kasi bawal talagang maghawak ng cellphone sa oras ng trabaho kahit lalabas ka pa. Kaya grabe yung naranasan ko sa Malaysia at saka sa Dubai. Yung kahit man lang iniwan ako sa labas, magbigay man lang sila ng tubig or kahit yung tira-tira nila na sipin nila na may tao sa labas na iniwan nila. Pero wala grabe yung naranasan ko doon. Ayaw kong balikan yung mga nakaraan ko pero kapag pumupunta kami sa mga ganito, kumakain kami sa labas nila amo ngayon, parang bumabalik lahat yung mga nakaraan ko noon na lahat ng naranasan ko sa Dubai at saka sa Malaysia is parang challenge lang pala ni Lord sa akin na maging strong ako at hindi ako susuko kasi maibibigay pala siya na mas mabuti at mas mabait na amo na nag-aantay pala sa akin kapag nalagpasan ko yung challenge niya sa akin sa dalawang bansang yun. Kaya yun yung nare-realize ko ngayon kapag nahihirapan ako sa trabaho ko ngayon or inaatake ako ng homesick, iniisip ko na lang na hindi ko sasayangin yung blessing na binigay ni Lord sa akin ngayon. Bagkus gamitin ko tong pagkakataon na magpasalamat sa kanya sa lahat ng mga challenges sa akin. Hindi ako sumuko nun dahil din sa kanya. Kaya thank you Lord, ito yung binigay mo sa akin, nakapalit ng paghihirap ko noon. Yung parang ganun yung iniisip ko na lang hanggang ngayon. Para maiwasan ko ang homesick kasi bilang isang OFW kahit 10 years ako dito sa Hong Kong, is abroad, parang may time din na inaatake pa rin talaga ako ng homesick lalo na kapag naalala mo ang pamilya mo, anak mo, kung may anak ka sa Pilipinas, alam mo yung hindi mo maiwasan ma-homesick lalo na kapag pamilya mo ang pinag-uusapan kasi halos lahat ng mga OFW or kapwa natin Pinay sa iba't ibang lupalop ng mundo. Alam mo, super strong ang mga Pilipino pero pagdating sa pamilyang usapan, lumalambot ang puso, yun ang kahinaan ng karamihan sa mga OFW. Kaya yung mga ibang kapo-OFW kapag may problema ang pamilya nila sa Pilipinas, tapos homesick pa sila, tapos hindi nila may handle ang homesick nila, malupit pa ang amo, para ang dali na lang sumuko sa mga ibang OFW na ay uwi na lang ako sa Pilipinas, mag-break contract na lang ako kasi yung pamilya ko may problema, ganun-ganun. Hindi na nila inisip yung sacrifice nila, gasto nila na pumunta dito sa ibang bansa. Tapos konting problema lang sa Pilipinas, uuwi na daw sila kasi parang sila yung solusyon ng problema. Hindi nila inisip na mas malaking problema pala ang dinala nila. Tapos yung opportunity na sinayang nila sa pag-iwan ng trabaho sa ibang bansa dahil lang sa homesick na hindi nila nakayanan. Hindi na nila inisip yung sacrifice at hirap nila bago nakarating sa ibang bansa. Ba't napunta sa real talk? But anyway, nga mga kids, hindi madali ang buhay dito sa ibang bansa. Kaya sa mga gustong mag-apply, palang nagbabalak mag-apply, ito ang reality ng buhay OFW. Kailangan mo makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Marami kang challenges, pagsubok na pagdadaanan, pero wag kang susuko dahil may pangarap ka kaya pumunta ka sa abroad, di ba? Kaya kaya mo yan, kaya natin to mga kids.